So, maayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Okay. Dalay ko ng Diyos na iligtas naa sa kagabiyon. Okay. Kasi nga sumana mo sa akong gagaway. Okay. Wala. Actually, akong paningkamutan nga dili ako ang mensahe pagkadalon. He must be increased and I must be decreased. Mao man ang theme sa missionary. Even John the Baptist. Namin nakita andara sa pictures na ison. Sa inyo nakita andara? Nadara ang earthly sanctuary, di ba? So man ka importante ang earthly sanctuary. Maluwas ba ta kung walay sanctuary? Luwas ba ang tao kung walay sanctuary? According sa Psalm 77, verse 13, it said, Thy way, O God, is in thy sanctuary. Who is so great a God as our God? So, ang iyang mga pamaagi megsuon aron na mapabalik ang katawan sa Diyos. Diya gud sa proseso sa sanctuary. Okay. So, kung wala ang sala, walay sanctuary tungod kay wala may iproseso. Pero tungod kay naay sala ni abot diri sa universe of sa kalibutan. Mao na nga gi-establish gyud ang sanctuary para mapabalik ta diha kaniya. So dili basta-basta maigsoon ang proseso. According sa Biblia, lingon siya diri, who serve unto the example and show of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, said he, that thou make all things according to the pattern showed to thee in the mount. So it means to say, kung unsay gihimo ni Moses, i-build niya, maunto siya picture sa gisulti sa Ginoo. Pattern to siya. So ang earthly sanctuary is a shadow. Shadow na siya. Pag may shadow, pag makikita kag shadow, naa siya true object. And the true object is the heavenly sanctuary. So, gitugot na sa Ginoo nga na earthly sanctuary, aron na mapakita sa tuwa nga naay pagahimuon nga proseso usab dito sa langit sa dihang moabot ang panahon. Muna nga naay karnero, then si Jesus ang katapusan nga halay dahil sa Kalbaryo sa cross. Muna nga inana ka importante nga sabta na to ang sanctuary. Sa panahon sa earthly sanctuary zone, ang shadow nagpakita sa tuwa. Pag musulod gali ng high priest sa pinaka balaan nga dapi. Unsa himoon sa mga Israel at that time? Unsa ilang ginahimo? Pag Day of Atonement kay pa ang pagsulod sa high priest dira sa pagsulod ng pari dira sa kuan sa most place, naay himoon sa mga tao in the Day of Atonement. Fasting, magsuot og sako, ang uban magputag abo para kuan gyud sila paubos o magpuasa kay sa tanan nga mga pista sa Biblia daghang pista. Gitawag na siya sa Biblia na ay ginatawag nga the Sabbats. So kung ngay S, mga pista na siya. Pag may the Sabbath, that is pertaining to the seventh Sabbath yun nga atong papahulay. Pero kung may Sabbath, that is indefinite articles na ay ginatumbok lang ana nga pista. Okay, ang uban ng mga pista gitawag gyud na siya Sabat. Pero dili the Sabat para Sabat. Pag may S, mga kapistahan na siya, the Sabbats. Okay. At the time, ang pinakaseryoso sa tanan ng mga pista at that time sa earthly sanctuary mao gyud ang Day of Atonement. Kay kung dili seryoso at the time ang mga katawan mamatay gyud, even ang katong nisulod dito sa most holy place. Kay dili ing anak ka seryoso bisa gali sa paghikap, di ba? Sa kaning art dara nga art nga kanang ginagunitan-gunitan, nabaw-an na to sa history. Nga dili basta-basta ang
kana nga buluhaton. Naigingon diri sa spirit of prophecy. Okay. Sa may kay ang pangutana daw kay sa 1844 nisulod man si Dionisio sa pila ka balaan nga dapit. Mao na siya ang antitype. Okay. Si Dionisio nisulod sa pila ka balaan nga dapit. Dahil nanata sa panahon sa Day of Atonement. Okay, nanata sa Day of Atonement. Sa una, nag-fasting man sila, nagsuot sila sako, naapod siya equivalent sa ato karon. Sa tuwa, dili man ta pwede mag-fasting kaya di man ta pwede mag-fasting, di man ta mabuhi siguro kung fasting kag gikan sa 1844 good ang Day of Atonement, di ba? Hantod karon Day of Atonement gyapon. So unsaon man nato ni para ma-meet nato ng fasting. Okay. Kanang fasting usama sa kwan kay mo na ginatawag nga type meets antitype. Okay. Shadow man to na ay true object sa true fasting. Okay. According sa Spirit Prophecies sa Council on Diet, page 90, paragraph 1, the true fasting, which should be recommended to all para sa tanan ni siya nga fasting. Nga mag-abstaining from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple, which God has provided in abundance. So, ang pag-avail di ay sa gusto sa Ginoo, especially sa mga wholesome, na simple nga mga pagkaon, which God has provided in abundance. Okay. Mao na siya ang recommended to all. Kaya na may mga tao nga, daghang klase nga fasting. Fasting nga di ka mukaon. Okay. Huwag ikaunay. Pero napoy fasting nga, huwag ginalikayan mo ang mga pagkaon nga dili angayan sa templo sa Ginoo or dili na bagay sa lawas. Okay. So that abstaining mo na imong ginalikayan. So that is also fasting. Na yung mga tao nga dili maka-fasting, nga dili maka-kaon yun, dili pwede nga dili pa kanon, especially kung na yung mga ulcer, di ba? Pero ang gi-recommend rin nga para sa tanan is ma-honest yan. A proper use of wholesome. Okay. So, mag-isgot-isgot at gamay na rin sa dietary principle from the Bible, diya dito sa Biblia. So, nindot man kayo ang pagkaon nga kanang kung inyong makita ng pictures, nindot kayo, pero mahal lang ba? Kailan ng kilo? Ano mahal lang? Di ba? At the same time, sa uban nga mga lugar, okay, nanay mga kananan nga mga nagbaligyaw, mga simple food, mga affordable food sa to the public ba. I don't know kung dari sa sa Cebu na magiging sa Cebu, pero I don't know dari sa Liloan. Samoa na may mga kanan ito nga daghan nga nagtukod po sa mga doktor. Dayon, kani siya, ako po nag-picture. Ang akong wife magod nagtrabaho siya sa restaurant, sa vegetarian restaurant. Ang kauban mo nila lang silang tam o silang torps dito sa Davao for 8 years. So, pag magluto na siya, ako na yung ginapicturean. So, ginapicturean ako na. Kani siya, ako na yung ginapicturean sa iyong mga luto. Ang iyong mga kanabitaw. Na yung mga idea kung time na yung birthday, na yung mga occasion. So, gina-design mo. At least, palatable din siya. Okay. O sige, yun sa Biblia sa Genesis 1:25. After God created our first parents, ang atong unang ginikanan, He said, "Behold, I have given you every herb bearing seed, and every tree, and in the which is the fruit of the tree yielding seed. To you it shall be for meat, pagkaon." So, at the time, mao ginang original nga pagkaon nga design sa atong una nga ginikanan.
Pero after the fall, pag human na sa lunok, kaya naglunok naman, vegetables were added to man's diet. After the fall of man, I mean, sa diyang nakasala sila, gidugang na dahil ang utanon. Kaysa una, prutas naman gito, tree of life. Pero gidugang tungkol kay gipapahawa man sila sa Garden of Eden. Okay. Pero giproseso para makabalik na po, giproseso para makabalik. Mo na gusto sa Ginoo. Pero sa diyang nakasala si Adan ug si Eva, God cursed the ground and said, gi-curse niya ang ground. Wala niya gi-curse si Adan ug si Eva. Gi-curse ang ground. Sa diyang nakasala sila, ang gi-curse is ang ground. Niabot ang mga tunok, di ba? Mga tunok. Dayon nang gawas ang mga tunok, and thou shalt eat the herbs of the field. So naay mga paghago na. Kay gitunglo naman ang yuta. Gitunglo ang yuta for thy sake. Yung sa course is the ground for thy sake. Gi-course ang ground, dili kita, kay luwason mo yuta niya, gi-course ang ground para din ma-realize na to what is the cause of sin. Kaya ang tao manggod, dili kay siya ka-realize kung wala siya ng iso. Ang prodigal son, dili siya makaunahuna nga mubalik sa iyang amahan kung wala siya nakaagi kalisod. Siya diyang nakaagi siya kalisod, nakaunahuna siya nga, ay paman dito sa akong amahan, sunugol sa akong amahan. So na-realize niya ang iyang ginabuhan nga dili mao. So gusto sa Ginoo nga basta mulayo galita sa iyang gusto nato nga i-realize nato nga manginanglan kita niya. Gusto kita katong iyang gisaad moy atong adtuan. Oo. Kanang yutang saad, kanang yutang iyang giandam, especially the New Jerusalem, di ba? Oo. Ang bagong yutang, bagong langit. Pero pag human sa flood, nibawaan na to, before the flood, sa wala pang flood, great wickedness prevailed. Naghan ng mga tao nga makasala. The inhabitants of the old world were intemperate in eating and drinking. Bisag, wala pa sila tuguti mukaon o kuwan, karne, they would have flesh meats, although God had given them no permission to eat animals' food. Sa diyang wala pang flood. Okay. Pero after the flood, kung siya naitabo, after the flood, according sa inspirations, man was given permissions to eat clean meat for the first time. Provision was made for meat eating as 2 of every unclean animals and 7 of every clean and animals entered the ark. Diba? However, God forbid eating the blood of the clean animals. Ibawalan yun niya ang dugo. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall he not eat. Even the eating of clean, bloodless meat had serious consequence. Bisag gitugutan, naagya po'y serious consequences. The Bible records marked decrease in the lifespan. Kung atong tanawon ng lifespan, gikan sa pagtugod, gikan sa wala pa sila gipakaon o gikan sa pagtugod, diubos ni kunhod yun edad. According sa record. After the flood, God saw that the ways of man were still wicked. Nakita niya na wicked magyapon ang katawan. Ang Diyos, nag-permit siya that long ang taas nga edad that longly raised to eat animals' food to shorten their sinful lives. It means to say, gitugutan niya to shorten lives. It means to say, gitugutan na niya pagpakaon, pero to shorten lives. Soon after the flood, the race began to rapidly decrease in size. Nagagmay na ang mga tao, imbis tag-as kayo ang mahay, and the lengths of years, mupok yun ang pangidaron. Ano na mahitabo? Okay.
So, dito ta sa diet sa Israel, the ideal diet for Israel, according sa the Israelites were permitted to eat the meat of clean animals. Mabasa na ito na sa Leviticus 11. However, they were instructed to eat neither the fat nor the blood. It shall be a perpetuate statute for your generation throughout all your dwellings, that he eat neither fat nor blood. Recorded na sa Leviticus 3:17. In the New Testament, the Gentiles were told nga magkuhan yun sila sa kanabitang tinuok na tuok bitaw nga mga kuwan. Oh. So, og sa mga dugo. Dayon, God's ideal diet for Israel is given in Exodus chapter 16. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you. Sa diyang nagkuhan sila sa wilderness, ipaulanan yun sila bread from heaven. Diba? And the children of Israel did eat manna for 40 years. 40 years did sila. Grabe, wala man to sila gipakaog og karne gyud kay gi-train sila sa Ginoo dito sa wilderness, di ba? Recorded na sa Exodus 16 verse 4 and 35. When God led the children of Israel out of Egypt, it was His purpose to establish them in the land of Canaan, pure, happy, healthy people. He removed flesh food from them in a great measure. Nanadya sila sa Egypt, di ba? Had they been willing to deny appetite in obedience to His restriction, feebleness and disease would have been unknown among them. Unta ang mga sakit, unknown na sa ila, dili na unta na nila may kuhaan ng mga sakit na. Kanang mga sakit sa una, di ba? They would have clear understanding that among them their descendants would have possessed physical and mental strength. They would have clear understanding of truth and duty, keen discriminations, and sound judgment. Mao na giingon dali sa inspiration. Usama ni Daniel, like just Daniel, in his three friends, usama sa iya ka mga amigo nga friends, stand out as a biblical example sa naay benepisyo sa temperance, healthful, plus mga free sa mga karnes nga diet. But Daniel proposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Then Daniel requested that he be given, unsa day kuan day ako bitong gi-search ngano man to nga just 10 days nindot na kay tanawon si Daniel. Akong gi-search din siya. Ang word diay sa galing nga word ang gingon dira nga gi-request ni Daniel, ang kana diay kanang sprouted beans din na siya. Mga kanang giingon dira nga katong iyang gi-request bitaw nga false nga tagaan sila o kuan. Tagaan kato din ang mga sprouted beans. It means to say kanang mga sprouted beans 400 times powerful than the ordinary food nga atong ginakaon. Kanang sprouted nga mga pagkaon. Dili basta-basta. Grabe na siya nutrients. Mo na ginapangayo ni Daniel. O na nga, ingana din sekreto. Kanang sprouted ka ng munggos, bitaw nga imong gibutang ng kuan. Ang tawag kay mga beans nga kuan. So, then water, inom lang water. Ako po ning gitistingan, usay ma-miss na kong water day. Kana day gusto ka mo kuan ang imong lawas, imong timpang. Sa una gitistingan ako ni one day tulog ikalitro akong hutdon. Oo. Dayon mas mukuha ng ako ang timbang. Then ang sekreto dahil para kusog ka mukhaon. Kaya ang problema sa mo ang slim. Pag maabot niya ang limit, mingon na ng utok nga kusog na ka. So di na ko ganang kaon. Pero ang akong gihimo sa una, pero naundangan ako ni, para makakaon kog daghan, mo inom kog tubig, 1 ka litro,
before ko mukaon. Mga pag-inom na ko, mga 1 oras turog kape anak something. So mainat yun na siya. Mainat. So pagkaon na ko, murag ma-feel pa na ko nga gutom ko kay nainat naman. No. Kaysa ka na bitaw mainat ng imo ang tiyan, pagkaon nimo murag mangita pag ka kay naanat naman ang imong tiyan og inat. No. So lahi ang case sa mga slim kag may tiyan o kanang na-expand na siya. So ing anang lahi ang akong gamiton sa travel mo gud say travel miss na ko ang kanang paghimo sa proper nga pagkuhan. So natistingan ako ni gikuan ba gikuanin. Matingalan ako nga nanay makarecognize oy brother Devin nga ni kuan ka karon murag ni span ka karon ana ba. Pero sa sige travel sa malimtan usay mo na nga naagid siya kanabitang consistent nga pagahimuon for the sake nga ma-meet nimo ang kanabitang gusto nimong i-avail sa panglawas. Ningon siya diri sa God's Diet Today. Unsa may God's Diet Today? Sa karon at the present. Okay. According sa inspiration, what is God's diet today? Ang disease mong kuno in cattle is making meat eating a dangerous matter. The Lord's course is upon the earth, upon man and upon the beasts, and upon the fish in the sea. And as the transgressions becomes almost universal, the course will be permitted to become as broad and as deep as the transgression. Disease is contracted by the use of meat in a short time. It will not be safe to use anything that comes from the animal creation. Okay, maabot yun ang panahon. Okay. So, unsay pagkaon nga the foods that fight disease. Okay, kung natin mga balatian, unsay mga pagkaon nga fight sa disease. Kining mga greens, mga fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. These foods, kanina mga pagkaon, prepared in a simple and a natural manner as possible, are the most helpful and nourishing. Muna ikingon sa inspiration. Dahil ninyo pag-yun diriyo, again and again, sa balik-balik yun, I have been shown that God is trying to lead us back. Pabalikon ta, asa mo tani back? Dito sa original. Step by step. Iya kitang train to His original design. That man should just iya yung kanon ang mga natural product of the earth. Nga mga dili ang ayan na among those who are waiting for the coming of the Lord, those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually die away. Flesh will cease to form a part on their diet. We should ever keep this in view, endeavoring toward steadily toward it. Okay. So, ang pangutana, sa panahon ni Jesus, ipakaon man niya ang mga 5,000 o mga pagkaon ng isda, pagkaon ng kuwan. Even si Jesus, nikaon, nagyapon siya. Sabay-sabay magay siya sa mga itawag nga mga palahubog or mga kuwan, kaya sabay-sabayan niya. Nikaon si Jesus katong allow at the time, katong sa Leviticus. Okay. Pero sa ato ang karon, nganong naan naman siya ng mensahe? Because gusto sa Ginoo nga mag-preserve ang ato ang kinabuhi. Kaya as a Seventh Day Adventist, kita manggod ang katawhan nga gisaaran nga matagbo niya sa panganod. God wants us to preserve our health. Tungkol kay gusto sa Ginoo nga buhi ta, nga mubalik siya. Di ba? Gusto niya nga mahuman atong buluhaton nga healthy ta. Wala gyud plano sa Ginoo nga kanang pasakitan ta or dauton ta. Ang plano sa Ginoo maayo gyud na para sa tuwa. But the question is, ngano wala pa man sa ila sa mga disciples, ngano nga kani nga mensahe niya abot man sa tuwa.
Mo ni giingon sa John 16 verse 12. Iyang giingnan niya mga disciples sa diyang wala pa siya nibiya sa iyang mga disciples. Giingnan niya yung mga disciples, I have yet many things to say unto you. Dagan pa unta ko isulti kaninyo, but he cannot bear them now. Oo. Pero dili pa mo makadaog. Di sumapog ngayon si Jesus nga, uy, pagkuha na, hunong na mo na, limpyume pa kayong dagat, wala pa yung mga mercury, wala pa yung mga, sa mga planta nga dagko, limpyo pa kayong dagat at the time, okay pa kayo sanan. Okay. Pero wala na pasabot nga, dili niya isulti, kay daghan pa man siya isulti. Pero ang iyang saad sa verse 13, howbeit when he, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Igiyahon ko no taniya sa tibuok nga kamaturan. Giyahan kita. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So, pakitpunta niya sa mga butang na mahitabo. Okay? Because God loves us. Gusto niya nga, before na siya mahitabo, iya na siyang isulti para makaandam ta kay gusto man niya na maandam ta. Okay. So diha sa context, asa man nato ni gamiton ang context sa ginatawag na ang Espiritu sa kamatuoran or ang Holy Spirit mulit nato ang He is Holy Spirit siya. He will guide us into all truth. Ang word nga all truth or whole truth is mauna ni siya ang kompleto nga pagrestorar sa plano sa kaluwasan. Kompleto na gini kay all truth naman. And you will know the truth, and the truth will set you free. Maniging sa Biblia. So, ang pangutana, asa man ito ni gamiton kung aton is siyang itandi, kani Genesis 1:29 and Leviticus 11:47, may i-allow. Okay, asa natin siya gamiton ng whole truth. Okay. So, aton ibawaan nga, dahil dito na kaya ang kanisya, temporary raman siya. Okay. Dahil kanisya, mo ni siya nga ibalik ta niya sa original yun. Oh. So, ang leading sa Holy Spirit, direct sa Genesis 1:29. And this is biblical. Okay? So, mo na nga atog yung kuhaan ka na, naman ko tayo freedom of choice. Dili ko pwede nga magpuot ko kung unsay pilion sa matag usa. Everyone kailangan ang matag usa mo decide sa iyang kaugalingon. Oo. Kay dili ko pwede nga mo decide sa matag usa. Yeah, I can always share something nga akong nabawan. But I cannot impose sa mga butang nga akong nasabtan. Okay. So, according sa Romans 16 verse 18, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belief. So, dili siya gusto nga ang ato ang isabisyo, ang ato belief. But God words and fear speeches deceive in hearts of some part. So, ang Ginoo di ay nag-send siya light, the Lord sent light to us to prove what manner of spirit we are of. We are not to deceive ourselves. Manigiging sa inspirations. So, kung atong balik-balikan, no living being should overlook the fact that in the beginning, God said to man, mauna yung pagkaon, ato naman ang nabasa. Kung atong mununaon, ang baka, ang iyang pagkaon, sa gali ang pagkaon sa baka? Oo, ang baka. Pero, kusgan man kayong baka ba? Kabaw. Oo, healthy man. 20% grain and 80% grass without the use of flesh. Kasupay mi gyapon. Ang kwan, elepante, unsay pagkaon niya? Oh, kwan gyapon elephant even kwan mo kaog wala siya kaong kwan pero kusgan kayo siya, di ba? Oh. Mao na nga maka-sustain gud siya diay kay gikan man ta sa yuta. And all the minerals that we need is also come from the dust. Dili man ta gikan sa unggoy, gikan ta sa yuta. Mo na nga sa diyan gitanom ang prutas, ang gulay, kung ang yuta is na prepared po siya, ang tanan ng mga minerals dira i-absorb na sa tanong sa diyang mukaon ka nana dito ang kailangan
sa atong lawas because we have come from the dust. Gikan ta sa yuta. Okay. Maghatag ko ninyo, na ako'y nakita nga video. For example, naay taga-US nga, of course, malit na sila. Kasagaran fast food gid ba para diretso-diretso lang. O pagkaon. Ingana na mo atong kalibutan karon. Ato nakita nga ingana na gyud ang picture sa kalibutan. Pero God want us to be a peculiar people, di ba? A holy nations, peculiar people. Okay. Ang naitabo, sa mo na niya ang naitabo nga operation na dayon kay na may mga opera kay nagko naman. So gusto sa Ginoo nga makalikay tayo mga butangan. No. So dili ba basta-basta ang operation ba? No. Di basta-basta ang operation ay operation dali. Pero chill lang. Ginagpalitan lang ng video. So ang gusto sa Ginoo is encourage ang step by step by God's grace through faith, di ba? Meaning I can do all things through Christ who strengthens me. Nothing is impossible to Christ. Ang sekreto nga makasunod ka sa gusto sa Ginoo is kanang giingon sa Matthew 16 verse 24. Yun siya. If any man will come up to me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So I mean to say, we cannot follow Him without self-denial and take up the responsibility of the cross na gihatag sa tuwa. May the Lord bless us. I hope nga i-share na ko ni only as a brother's keepers. Each one of us is a brother's keepers. And it is my privilege to be a brother's keepers. God bless us all. Maramputan, Diyos nga labing balaan magagahom sa nga tanan, Ginoo Diyos ang salamat, nga ikaw sa kanunay, nagapakiguban ka namo, ug salamat sa Ginoo na ingatak na ngayon kami nakahimo sa pagtapos sa pagsimba kanimo Diyos. Salamat sa mga mensahe, ining gabhion, nagatudlo ka na Ginoo sa pagbalik sa hinal nga dayet. Tabangin ka sa kanamo Ginoo, tungod kay ang imong gusto, alang ka namo kaayuhan sa among panglawas. Ginoo, gihan mo kami usab sa pagkinabuhi sa matag adlaw nga among kinabuhian ang among mga nakatunan o may usab o Dios ang among kinabuhi sa matag adlaw adunay kabaguhan. Aron sa ingon nga paagi o Dios kini usab maandam sa imong papadayag. Taway kami Ginoo samtang kami mga pumauli, ikaw magapakikuban ka namo Dios, iiwan mo kami Ginoo sa mga disgrasya sa kadalanan, papunta kami kay safety o Diyos, uban sa imong panalangin. Salamat Ginoo sa pagbugos mo kanamong tanan, pinagi sa pugmang panalangin, kining tanan gisalig kasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.